Barangay Love Stories. Love Stories. Ang kapatid ay pwede ring maging isang matalik na kaibigan. Lalo na sa mga panahon na tayo ay pinanghihinaan ng loob ng dahil sa mga pagsubok sa buhay. Minsan lang sila din ang nagiging dahilan para tayo ay masaktan. Ikaw kapuso, handa ka bang magpatawad sa kabila ng pasakit na binigay sa iyo ng taong mahal mo? Dear Papa Dudut, kumusta po kayo at maraming salamat po at nabigyan nyo ng oras itong liham ko. Sa totoo lang po ay hindi ko na po inaasahan na mapili kahit paano itong sulat ko. Masugid po akong tagapakinig ng Barangay Love Stories at lagi ko pong inaabangan ang mga bagong upload ninyo. Bawat pagkakataon ko na makinig ay sinasamantala ko. Magandang pampalipas oras po kasi habang nandito ako sa Australia. Bukod sa nawawala ang pagka-homesick ko ay ang dami ko pang napupulot na aral sa mga kwento na napapakinggan ko sa inyong Spotify. Lakas nga po ng kabog ng dibdib ko nang mag-decide ako na sumulat sa inyo. Alam ko po na libo-libo ang natatanggap ninyong sulat mula sa ating mga kabarangay at mga kapuso. Mga kwento ng buhay, pag-ibig at pag-asa na nagbabaka sakaling maitampok sa inyong programa. Kaya mababa po talaga ang kumpiyansa ko na mababasa po ninyo ang sulat ko na ito. Napaka-espesyal po tuloy ng pakiramdam ko. Salamat po ulit. Bago po ang lahat ay nais ko pong magpakilala. Ako po si Tony, 37 years old at nakabase sa Australia. Hindi naman po ako kagwapuhan pero sabi nila ay may konti daw akong hawig kay Seth Cadayona. Kaya hindi na paghahalatang wala na sa kalendaryo ang edad ko. Kasal po kami ng asawa kong si Lorraine at may isa kaming anak. Nagkakilala po kami sa trabaho, bali isa po akong accountant tapos si Lorraine naman ay isang executive assistant. Matagal na po akong nagtatrabaho sa Australia, mga 5 years na. Noong magkakilala kami. Pinagmamalaki ko po sa mga tropa ko na dumaan kami sa friend zone. Tapos nagkamabutihan at nauwi sa altarang pagmamahala namin. Di kalaunan ay biniyayaan kami ng isang anak na lalaki, si Baby JJ. Ito na po ang simula ng kwento ko. Dito po kasi sa Australia pwede kang magkaroon ng hanggang 4 na trabaho ng sabay-sabay. Dahil kung ikukumpara sa Pilipinas, ang cost of living dito ay sadyang mas mahal. Kaya pareho po kaming lumalagari. Pero simula noong nabuntis ang asawa ko ay napilitan si Lorraine na magbawas ng oras para sa trabaho at ako naman ay nagdagdag pa ng pagkakakitaan kung makadiskarte man. Yun nga lang, Papa Dudut, ay walang magbabantay sa bata sa sobrang dami ng pinagkakaabalahan naming dalawa. Papa Dudut. Natin to, Tony? Wala akong sinasabing ganyan, Reyna. Ang sa akin lang, kung may dapat magbantay kay JJ, ikaw yun. Alangan namang ako'y magpapadede sa kanya, hindi ba? Bakit? Pwede ka rin naman magpadede ng bata ah. Hindi naman kesyo dumidede si JJ, ibig sabihin hindi ka na pwede magbantay, di ba? Tsaka kung yun lang naman yung iniisip mo, pwede naman tayo bumili ng pump para dun. At kung wala talaga, may formula. Alam mo, kung ako lang, gusto kong ako magbantay. O yun naman pala eh. Ang problema ko lang kasi, hindi ko maiwanan yung mga trabaho ko. Alam mo naman na sobrang kritikal ng mga susunod na buwan. Kaya kailangan kong itodo yung pagpapakitang gilas. Mabait nga lang yung mga boss ko na pinayagan nila ako mag-leave para maalalayan kita eh. Hindi pwedeng mabawasan yung kinikita natin. Ako na nga yung nahirapan manganak, tapos ako pa ngayon yung kailangan mag-adjust? Parang mali naman ata yun.
Hindi naman sa ganon, Rain. Ang sa akin lang kasi, hindi ba mas maganda kung ikaw yung magbantay? Kasi ikaw yung mas nakakaalam kung ano yung mga kailangan niya eh. Pero paano sila nanay? Hindi pwedeng maantala yung padala ko sa kanila sa Pilipinas. Ano ka ba? Bayad pa rin naman yung maternity leave mo. Ikaw naman oh. Huwag mo sabihin na kalimutan mo yun. Hindi, Tony. Alam ko yun. Pero pagkatapos ng 15 weeks, ano na? Hindi naman pwedeng nganga lang sila nanay. At isa pa, masyado na ako maraming naiwang trabaho. Nakakahiya sa mga kasamahan ko kung iaasa ko lahat sa kanila. Eh kung ganun, wala tayong choice kundi kumuha ng kasambahay para mag-alaga sa bata. Nasisiraan ka na ba? Hindi ko ipagkakatiwala yung anak natin sa kung kani-kanino lang. Baka mamaya kidnapin si JJ habang nasa trabaho tayong dalawa. Bakit? May kilala ka bang payag magbantay kay JJ habang wala tayo? Si Claude, yung kapatid mo. Rain naman, nag-aaral pa siya tapos aabalahin mo. Hindi niya kailangan ng distraction sa pag-aaral niya. Bakit hindi natin subukan? Isa pa, sa tingin ko mas makakabuti para sa kanya na dito na mag-aral para naman matuto siyang tumayo sa sarili niya mga paa. Tsaka isa pa, di ba sabi mo nag-qualify siya dun sa junior term abroad na exchange program ng school niya? Oh, siguradong bibigyan yun agad ng student visa kasi yung eskwelahan niya mismo yung maglalabas ng mga dokumentong kailangan para bigyan siya ng student visa. Eh paano kung hindi siya pumayag? Eh paano kung pumayag siya? Walang masama kung susubukan. Pumayag naman po ako sa naging suhestyon niya na alokin yung kapatid kong si Claude na tumira sa amin para magbantay kay JJ habang nag-aaral siya. Wala rin naman akong magawa kundi ang umuo kasi kahit na maganda ang maternity at parental leave benefits na ibinibigay ng gobyerno sa amin dito sa Australia ay may hangganan din naman po yun para sa akin dahil hindi naman ako yung nagbubuntis. Eh hindi ko pa rin po pwedeng iwanan yung trabaho ko dahil umaasa rin sa akin ang mga magulang ko sa Pilipinas. Pinag-usapan po namin ni Lorraine noong oras na yon kung ano yung mga pwede namin gawin para makumbinsi si Claude na pumayag na tanggapin ang offer namin. Kung ako lang ang tatanungin, siguro naman ay malaking bagay na para sa kanya na sa ibang bansa siya mag-aaral ng kolehiyo. Hindi hamak na mas magandang tingnan sa resume na sa ibang bansa ka nagtapos ng pag-aaral. Pagkatapos naming mag-plan siya ni Lorraine ng mga sasabihin ko para mahikayat ang kapatid ko, ay agad-agad ko na ngang tinawagan si Utol Papa Dudut. Hello, Tol. O kuya, napatawag ka. Anong sa atin? Tol, busy ka ba? Nakakaabala ba ako? Medyo kuya eh. Nagre-review kasi ako para sa finals. Bakit? May problema ba? Wala naman. Nag-iisip lang kasi ako. Sabihin nating may nag-alok sa'yo na dalhin ka dito sa Australia para dun sa junior term abroad program ng school mo. Eh kung ikaw ba, susunggaban mo yun kung sakali? Aba oo naman. Kaso nga lang, marami akong kailangan pag-isipan. Una sa lahat, saan ako titira? Tapos sa akin lahat ng gasto sa pagkain. Sa bayad sa upahan ko. Ibig sabihin, kailangan ko rin humanap ng trabaho. Depende na lang siguro kuya. Bakit? May gusto ka bang sabihin sa akin? Diretsuhin na kita, Tol, ha? Kasi naghahanap kami ng ate Lorraine mo ng pwede mag-alaga kay baby JJ eh. Hindi naman ako makapagtiwala sa kung sino lang. Baka mamaya kidnapin nila eh. Naisip kita. Kaya eto, nagbabakasakali lang naman. Seryoso ka ba kuya? Gusto mong iwanan ko yung buhay ko dito sa Pinas para mag-aral dyan? Para saan? Para magbantay ng bata? Huwag mo naman masamain ha. Walang problema sa akin na bantayan si JJ. Pamangkin ko yan eh. Kaso lang, hindi ako handa eh. Naiintindihan ko naman, Tol. Nagbabakasakali lang ako. Pero sasagarin ko na ha.
Kung sakaling umuo ka, kami na ng ate mo bahala sa titirhan mo at sa pagkain. Ang kailangan mo lang talagang alalahanin si JJ at yung pag-aaral mo. Ay, hindi ko talaga alam eh. Parang ang hirap kasi. Nandito sa pinasambuhay ko, kuya. Sige. Para sulit naman yung punta mo dito, sasahuran ka namin ng ate mo. Kung kukwentahin mo ang per hour rate mo dito, lalabas na 665 pesos ang pwede mong kitain. Pero since utol kita, gagawin ko ng $25 ang per hour mo para lalabas na 850 ang take home mo. Hindi ka ba mahirapan, kuya? Dagdag gastos pa yan sa inyo ni ate. Apat-apat na nga trabaho mo dyan. Dadagdagan mo pa yung mga alalahanin mo. Wala yun, tol. Ikaw yan eh. Pero kailangan talaga kasi namin ng ate mo ng tulong na bantayan si JJ. Hindi naman namin siya gustong ipagkatiwala kung kanino lang. Baka nga kasi mamaya may masamang gawin. Maniwala ka, tol. Wala kang ibang kailangang alalahanin kundi ang pag-aaral mo. At saka pagbabantay doon sa pamangkin mo. Sa bagay, mahirap na magtiwala sa mga hindi mo kakilala. O paano? Payag ka na ba? Pag-iisipan ko muna, kuya. Malaking desisyon kasi ito eh. Kaya hindi pwedeng basta-basta na lang ako sasagot. Sige lang. Naiintindihan kita. Naiintindihan ko naman po noong sabihin ni Claude sa akin na nag-aalangan siyang tanggapin yung alok namin sa kanya. Nasa Pilipinas nga naman po kasi ang buhay niya at hindi rin naman madaling mag-alsa balutan na lamang tapos ay biglang lumipad sa ibang bansa at iwanan na ang lahat. Pati yung nakagisnan niyang buhay ay maraming pwedeng mangyari sa loob ng 1 taon. Sa totoo lang ay hindi po ako nahihirapang maintindihan ng kapatid ko. Minsan na rin naman po akong nalagay sa posisyon noong nag-decide akong lumipad papunta ng Australia para magtrabaho. Ang pinagkaiba lang po namin nung ako ay umalis ay nakatapos na ako sa pag-aaral. Si Claude po kasi ay magtatapos pa lamang ng college. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Sa kabutihang palad ay tinanggap din ni Claude ang alok namin sa kanya. Dahil dito ay agad-agad ay hindi na nag-aksaya ng oras si Claude para maasikaso lahat ng mga papeles na kailangan para makapunta siya ng Australia nang walang sabit. Gaya ng napag-usapan namin ni Utol sa video chat namin ay pasasweldohin namin siya ni Lorraine at sagot na rin namin ang lahat ng mga gastusin niya para makapag-ipon siya habang nag-aaral at nagbabantay kay JJ. Habang papalapit na ang araw ng pagdating ni Claude ay hinanda namin ni Lorraine ang lahat. Mula sa kwartong tutulugan niya hanggang sa kung ano ang mga lulutuing ulam sa pagsalubong sa kanya. Siguro po'y nakadagdag din na ito ang unang pagkakataon na makakasalamuhan niya ang sarili kong pamilya kaya gano'n na lamang yung excitement ko. Siyempre papadudot utol ko yon kaya natural lang na ma-excite ako. Kaya naman pagdating sa airport, noong nagkita na kami ay dinaig pa namin ng bubble gang sa sobrang ingay papadudot. Claude! Claude! Hoy! Mamansin ka naman! Sorry kuya, hindi ko kasi agad natanggal yung headphones ko eh. Kanina pa ba kayo? Hindi naman. Kararating lang namin halos. Kamusta ba sa Pilipinas? Okay lang ba sila mama at papa? Oo, okay naman sila. Si mama nga lang medyo naiiyak. Hindi daw kasi siya sanay na mawawala ako sa bahay ng matagal eh. Sabi ko naman sa kanya, 1 taon lang naman ako dito tapos babalik na ako eh. Hindi rin natin masasabi yan. Malay mo, baka makakuha ka ng scholarship para dito ka na makatapos, hindi ba? Kailangan mo ring pagandaan yung posibilidad na yun. Tama ka naman kuya. Pero pag-usapan na lang siguro natin yan kapag dumating na. Sige. Ang sa akin lang tol, kailangan maging bukas ang isip mo kung sakaling biglang dumating yung mga ganyang pagkakataon. Oo naman kuya. Uy Claude, salamat talaga ha. Pasensya na talaga at naabala ka pa namin ng kuya mo. Wala yun ate. Pamilya tayo eh.
Saka isa pa, gusto ko rin naman makasama si Baby JJ para maaga pa lang makilala na niya ako. Hindi pwedeng hindi niya makilala ang pinakagwapo niyang tito. Wow! Ikaw? Gwapo? San banda? Sa noo? Ay naku, wala talaga nagbago sa inyong dalawa. Wagas pa rin kayo mag-alaskahan. Pero salamat talaga tol ha. Kung ako lang, hindi kita gagambalain sa Pilipinas. Hindi mo naman problema yung inaalala namin ng ate mo ngayon eh. Wala lang talaga kaming iba mapagkatiwalaan. Wala yun kuya. Swerte lang natin na nakalusot ako sa requirements para sa junior term abroad namin. Kaya hindi tayo nahirapan. Hayaan mo. Sisiguraduhin namin hindi masasayang yung punta mo dito. Kaming bahala sa'yo habang nandito ka. Dun pa lang sa dito ako mag-aaral ng 1 taon. Sobrang sulit na yon. Pero sige. O siya, maiwan ko na muna kayong dalawa ha. Kukunin ko lang yung sasakyan. Hintayin nyo na lang ako sa labas. Sige, text mo lang ako pag lalabas na kami. Okay. Sige tol. Sige kuya. Papa Dudut, sobrang ganda po ng pakikitungo namin sa isa't isa. Sa katunayan ay ginagawa namin ni Lorraine lahat ng pwede naming magawa para maramdaman ni Utol na hindi namin siya alila kundi parte siya ng pamilya. Maayos na kwarto ang tinutulugan niya. Lagi namin siyang sinasabay na kumain sa amin at bukod pa sa sinasahod niya sa pagbabantay kay JJ, binibigyan pa namin siya ng kaunting pasobra para naman may panggastos siya na para sa kanya. Nako Papa Dudut, ang laking pasasalamat ko nang dumating si Claude sa buhay namin ni Lorraine. Simula po kasi nung dumating siya ay unti-unti nang nagsisimulang masunod yung mga plano namin para sa pamilya namin. Bilang magulang naman po ay kampante na kami kasi may mapagkakatiwalaan na talaga kaming magbabantay sa anak namin. At ang mas maganda pa dito ay hindi lang po niya kami natutulungan. Pati si Claude mismo ay natutulungan namin maabot ang isang magandang kinabukasan para sa kanya. At ngayong may nagbabantay na kay JJ ay nagbalik full-time na po ulit kaming mag-asawa sa mga trabaho namin. Yun nga lang Papa Dudut, may naging kapalit. Naging abala na po ulit kaming dalawa sa pagtatrabaho. At unti-unti na po naming nararamdaman ni Lorraine na medyo kinakain na kami ng kagustuhan naming kumita ng pera. Bago pa po lumala ang sitwasyon ay ako na po yung nagkusang kausapin si Lorraine, Papa Dudut. Rain, pwede ba tayo mag-usap? Oo naman. Anong sa atin? Kasi napapansin ko na parang ang layo ng loob mo sa akin lately. Ha? Paano? Wala naman ako napapansin na nagbago. Yun na nga eh. Hindi mo talaga mapapansin kasi hindi ko yung nakakaramdam. Okay. Paano mo nasabing malayo ang loob ko sa'yo? Kasi hindi ko rin alam. Parang, oo, nandyan ka. Pero kahit na nandito ka, parang lumilipad yung isip mo eh. Parang hindi naman. Hindi ko naman kayo napapabayaan ni Baby JJ, di ba? At saka kung lumilipad yung isip ko gaya ng sinabi mo, di dapat mas madalas kong makalimutan yung mga responsibilidad ko, di ba? Yun na nga eh. Hindi ka naman nagkukulang pagdating sa pagpuno sa mga pangangailangan namin ng anak mo. Pero parang may kulang pa rin eh. May problema ka ba? Parang wala naman. Pwede mo naman sabihin sa akin kung may pinagdadaanan ka. Kaya nga mag-asawa tayo, hindi ba? Wala nga akong problema, Anthony, okay? Wala akong pinagdadaanan, okay lang ako. Alam mo, baka nagpapaka-OA ka na naman sa kakaisip. Baka mamaya, ikaw lang ang gumagawa ng sarili mong mga multo, ha? Hindi rin maganda yan. Rain, matagal na tayo hindi nagsisex. May mga pangangailangan din ako. Sus!
Yan lang ba pinoproblema mo? Eh di tara, let's go! Hindi nga ako nagsasabi. Nagpaparamdam naman ako. Ikaw yung hindi makapick up eh. Mukha ba akong manghuhula? Kailangan mo lang magsabi, hindi naman kita tatanggihan eh. Pero hindi ko kayang hulaan kung ano yung nasa isip mo. Kasal na tayo ah. Hindi ba dapat sa puntong ito, gets na natin ang isa't isa? Lalo na pagdating sa bagay na yon? Pero hindi ibig sabihin nun na hindi tayo papalya. Sandali nga, yun ba ang pinoproblema mo? Na hindi na tayo nakakapag-sex? Ang OA mo naman. Wala lang nangyayari sa atin ng matagal, malayo na agad ang loob ko. Intindi mo naman sana ako rin. Hindi lang yan dahil sa sex, okay? So ano yung problema mo? Parang hindi kita asawa. Pakiramdam ko, ganun na kalayo ang loob mo sa akin. Kahit magkasama tayo, hindi ko maramdaman na nasa akin yung atensyon mo. Hindi mo ba alam kung gaano kasakit yun? Tony, wala kang dahilan para masaktan, okay? Sige, aminin ko. Minsan hindi kita nabibigyan ng atensyon na dapat para sa'yo. Pero kagaya mo, busy rin ako sa trabaho. Iba na ang sitwasyon natin ngayon. May anak na tayo. Kailangan nating kumayod lalo para mabigyan natin sa kanya lahat ng pangangailangan niya. Siguro nga Papa Dudut ay iba na rin talaga yung sitwasyon kasi may anak na kami at kailangan namin itong buhayin. Kaya kailangan naming magporsige lalo na sa mga trabaho namin para mapunuan naming dalawa lahat ng pangangailangan ni Baby JJ. Pero Papa Dudut, hindi naman po siguro masama kung magpahiwatig ako sa kanya na gusto kong makipagtalik sa kanya paminsan-minsan. Hindi naman po ako yung tipong aaraw-arawin yon. Kung pwede lang bakit hindi? Pero alam ko naman po na hindi sa lahat ng oras ay may matitira pa kaming lakas para doon. Madalas kasi pakiramdam ko ay kulang ang 24 oras sa loob ng isang araw sa dami ng trabaho ko. Alam naman po ni Lorraine na apat-apat yung pinagsasabay kong trabaho kasi mahal ang estado ng pamumuhay dito. Ano ba naman yung konting pag-iintindi? Ginagawa ko naman po lahat para mapunuan ko yung mga pangangailangan namin para hindi na siya masyadong nag-aalala. Masama po ba na hilingin yung isang maliit na bagay na yon? Alam ko rin naman po na sasabihin ng iba na sex lang yon. Pero may mga pangangailangan din po ako, Papa Dudut, at siya lang ang pwedeng makapuno noon bilang asawa ko. Siguro nga po ay tama rin na siya nang sinabi niya na masyado na akong OA para isipin na ang layo ng loob niya sa akin. Malay ko ba baka naman mamaya pagod lang po talaga siya. Kaya ganon ang reaksyon niya sa akin. Pero hindi ko rin masabi, sa totoo lang. Pinili ko na lang pong magtiwala, total ay asawa ko siya at sa kahit na anong relasyong mag-asawa, napakahalaga ng pagkakaroon ng tiwala sa isa't isa. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Hindi ko po kailangang sabihin kung gaano kaimportante ang intimacy sa mag-asawa, Papa Dudut. Sa palagay ko naman po ay sa tagal na ng programa ninyo ay marami na pong nagpadala ng sulat sa inyo na nagkwento kung paano unti-unting nabawasan ang oras ng mag-asawa para sa isa't isa. Tapos ay nabawasan din yung dalas ng pagsisiping nila. Hanggang sa tuluyan nang nawala ng intimacy ang kanilang pagsasama. Ganon na ganon po ang nangyari sa akin at sa amin, Papa Dudut. Simula po nang kausapin ko si Lorraine tungkol sa mga agam-agam ko ay umasa ko na may magbabago. Pero wala pa rin po. Yung bihira at bilang na ang mga gabing nagsisiping kami. Yun na yung huli. Tapos ay tuluyan na siyang nanlamig sa akin. Ang sabi ko sa sarili ko ay may nagawa ba akong kasalanan sa kanya? Ang sabi naman niya sa tuwing tinatanong ko siya ay busy lang daw siya. At saka nagpapaka-paranoid na naman ako. Masisisi ba niya ako na nakakapag-isip ako ng kung ano-ano? Nanlamig na po siya ng tuluyan. Mahal na mahal ko po si Lorraine pero ang layo-layo na ng loob niya sa akin. Mabuti na lang at nandoon sa tabi ko at umaalalay ang kapatid kong si Claude. Ang sarap sa pakiramdam na habang dumadaan ako sa unos
Nang mga panahong yon dahil medyo mauga ang relasyon namin ni Lorraine ay nalalapitan ko si Claude at siyang naging sandalan ko. Sabi niya wala naman daw siyang napapansing kakaiba sa amin ni Lorraine at parang normal lang daw ang lahat. Ang sabi ko naman ay baka kasi wala siya sa posisyon ko kaya hindi na niya nararamdaman. Ganon pa man ay pinagpapasalamat ko talaga ng matindi na kasama namin si Utol sa bahay dito sa Australia. Kasi sa tulong ni Claude ay nahimasmasan ako sa pagbuhos ko sa kanya ng mga saloobin ko. Sabi ko pa nga po sa sarili ko ay hindi na baling hindi ako pinapakinggan ng asawa ko. Andiyan naman yung utol ko na handang maging sandalan ko. Pero kahit pagkatapos namin mag-usap ni Lorraine ay umasa pa rin po ako na manunumbalik yung dating init ng aming pagsasama. Siguro nga po Papa Dudut naging malaking kahangalan na lamang para sa akin na umasa kasi isang gabi biglang nag-alarm yung sasakyan niya. Mukhang natalbogan na naman yata ng bola ng kapitbahay namin. Minabuti kong silipin para makasigurado at para din na patayin ko na yung alarm ng sasakyan. Alam kong sa bag niya tinatago yung susi niya kaya yun ang una kong hinalukay. Kaso lang ay noong kukunin ko na ang susi ay may nakita kong pregnancy test. Siyempre naman po ay kinagulat ko yon Papa Dudut. Matagal-tagal na rin pong walang nangyayari sa amin tapos ay bigla na lamang na makakakita ako ng PT sa bag niya. Kaya sadyang nakakapagtaka. Noong tinignan ko ang nakalagay na resulta ay para akong sinakluban ng langit at lupa. Hirap akong paniwalaan yung nakita ko pero kung tama ang basa ko sa resulta ng PT test ay buntis ang asawa ko. Dalawa ang nakita kong linya. Kahit sino naman po sigurong asawa ay aabot ng langit ang galit na mararamdaman sa mga nalaman niya. Nagdilim ang paningin ko at sinugod ko siya sa kwarto namin para pilitin siyang sagutin ang lahat ng mga katanungan ko, Papa Dudut. Paano mo ako nagawang lokohin, Rain? Paano? Ha? Anong sinasabi mo? Tsaka pwede ba babahaan mo yung boses mo? Natutulog na si JJ baka magising pa. Sagutin mo yung tanong ko. Sino kinakalantari mong lalaki? Kilala ko ba siya? Sabihin mo! Sandali nga! Hindi talaga kita masundan eh. Saan mo nakuha yung ideya na may kabit ako? Wala ka naman basehan eh. Basehan? Ah, ganon. Eto, saksak mo sa mukha mo. Pregnancy test tapos positive yung resulta. Ikaw lang ang babae dito sa bahay na to, Lorraine. Kaya huwag mo sasabihin sa akin na sa ibang babae yan. Ha? Ano kasi si Tanya, yung isa kong katrabaho, pinatago sa akin yung PT niya kasi gusto niyang surprisahin yung boyfriend niya eh. Nakalimutan niyang kunin sa akin sa pagmamadali niyang umuwi. Huwag mo akong gawing tanga. Kung kay Tanya o kung kanino pa man talaga yung PT na yan, hindi mo yung kakalimutang ibalik sa kanya. Ngayon, sabihin mo sa akin, sa ito hindi ba? Kuya, ate, ano ba nangyayari dito? Ating gabi na. Gisigawan pa kayo. Nagising tuloy si JJ. Ito kasing ate mo, tol eh. Nahuli na nga may kabit, ayaw pang umamin. Ha? Paano naman magkakaroon ng kabit niyang si ate? Kami lang naman na nandito sa bahay kapag wala ka. Imposible yun. Tol, kung may nalalaman ka, sabihin mo na sa akin ngayon. Kasi ito yung prueba ko. Ha? Ba't may hawak ang pregnancy test? Nakita ko sa bag niya nung kukunin ko yung susi ng sasakyan niya. Nag-alarm kasi bigla. Kaya papatayin ko dapat. Kahit paano ko isipin, hindi talaga kapanipaniwala na sa kaibigan ng ate mo yung pregnancy test. Teka lang kuya. Sigurado ka bang kay ate yan? Baka naman totoo yung sinasabi niya. Sa tingin mo yung pagkakatiwala ng kahit sinong babae sa mga kaibigan niya yung PT mismo? Hindi, di ba? Ang unang-unang gagawin dyan paggagamit, tinatapon. So bakit nasa ate mo yung PT ng kaibigan niya? Kung totoo nga yung sinasabi niya. Malay mo naman, di ba? Teka nga muna. Ba't parang pinagtatanggol mo siya? Hindi ba dapat ako yung kinakampihan mo kasi kuya mo ako? Kayong dalawa? Kuya, hindi ko ata gusto yung salita mo ah. Huwag mo naman ako pabintangan ng ganyan. Lud, kapatid kita.
Tinalo mo asawa ko? At ikaw naman, Lorraine, yung kapatid ko! Kuya, mali ka na inaakala! Tama na, Claude! Oo! May namamagitan sa amin ang kapatid mo! Ate! Tama na, Claude! Sabihin na lang natin ang totoo para matapos na. Oo, Tony. May nangyari sa amin ni Claude at hindi lang to basta-basta lang laro. Bakit? Anong ginawa ko sa'yo para gantihan niyo ako ng ganito? May mga pangangailangan din ako, Tony. Alam mo ba kung gaano kahirap na kapatid mo yung unang-una kong dadatnan dito sa bahay pagkatapos ng trabaho, ha? Siya na nga lang yung laging tumutulong sa akin na ayusin yung bahay para wala ka nang aalalahanin pagdating mo eh. Alam mo namang nagpapakahirap ako sa trabaho para sa inyo ni JJ, di ba? At saka may problema ka pala sa akin eh. Bakit hindi ka nagsalita ni minsan? Hindi ba kinausap nga kita? Saka napansin ko lumalayo yung loob mo, hindi ba? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Pwede naman ako mag-adjust para sa'yo eh. Hindi yung ganito. Kuya! Isa ka pa! Kapatid pa man din kita. Pero nagawa mo akong ahasin. Pagkatapos kitang tulungan para sa junior term mo, pagkatapos kitang patirahin sa bahay ko, gagapangin mo ang asawa ng sarili mong kapatid? Yan ba igaganti mo sa akin? Kuya, hindi mo naman siguro kami masisisi ni Ate Lorraine. Kaming dalawa yung lagi magkasama dito sa bahay habang wala ka. Alam mo na nga may problema kami ng ate mo, tapos pagsasamantala mo yung kahinaan niya? Anong klase ka? Ngayon, Lorraine, sabihin mo sa akin ang totoo. Sa'yo ba tong pregnancy test na to o hindi? Oo, sa akin yan. Sinong ama ng dinadala mo? Si Claude. Wala na po akong ibang nasabi ng mga oras na yon, Papa Dudut. Kung hindi lang po kasalanang pumatay ng tao ay malamang baka nagawa ko na. Pero bago pa ako makagawa ng bagay na pagsisisihan ko ng husto ay umalis na lamang ako ng bahay para mailabas lahat ng sama ng loob ko. Hindi ko po lubos maisip na magagawa sa akin ni Lorraine yung bagay na yon at sa lahat ng pwede niyang kinalantari ay yung sarili ko pang kapatid. At mas lalo akong nanlumo dahil sa lahat ng pwedeng sumaksak sa akin ng patalikod. Sariling kapatid ko pa ang gumawa noon sa akin ng sunod-sunod. Hindi ko po matanggap na makukuha nilang gawan ako ng isang bagay na halos ikamatay ko na sa sobrang sakit. Pakiramdam ko talaga ay gugunaw na ang buong mundo ko. Pero alam ko rin na hindi ko pwedeng hayaang masira ang buhay ko dahil sa mga nangyaring yon. May anak akong umaasa sa akin at kailangan kong maging malakas para sa kanya. Noong sigurado na po akong kalmado na ako ay nagpasya akong bumalik sa bahay para kausapin ng masinsinan ang dalawa. Papa Dudut. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Handa akong palampasin itong kalapastangan ang ginawa niyong dalawa sa akin. Pero may mga kondisyon ako. Kuya, hindi mo kailangan gawin to. Manahimik ka na lang dyan, Claude. Wala kang karapatang magsalita. Sa'yo ko pinagkatiwala ang bahay at pamilya ko. Tapos, tinraidor mo ako. Tony, patawarin mo ako, hindi ko sinasadya. Kung may natitira ka pa respeto sa akin, Lorraine, hindi mo na dapat ginawa yon. O ngayon, sino nagbabayad? Ikaw hindi ba? Buntis ka ngayon at kapatid ko ang ama. Kung tutusin na, pwede ko kayong kasuhan eh. Parang awa mo na, Tony. Huwag mong gagawin yan. Baby pa si JJ. Kailangan niya ako sa tabi niya. Paano yung pag-aaral ni Claude? Hindi pa tapos yung junior term niya. Ano talagang inaalala mo? Yung pag-aaral ni Claude o yung kababuyan yung dalawa? Hindi na uubra yan sa aking style na ganyan, Rain. Natuto na ako sa ginawa niyo sa akin. Pero gaya nga nasabi ko, handa akong kalimutan lahat ito. Pero may kondisyon. Ano yun, kuya? Sabihin mo kahit ano pa yan, handa ako. Hindi to para sa'yo, Claude. Para kay Lorraine to. At wag mo kong matawag-tawag ng kuya. Sa ginawa mo sa akin, magkalimutan na tayo.
kondisyon na yan, ha? Papauwiin si Claude? Sige, hindi ko pipigilan. Nasa plano talaga yon. Walang choice si Claude kundi umuwi dahil hindi ko na siya tutulungan sa pag-aaral niya. Huwag ka magbuntong-buntong hininga sa akin, Rain, ha? Hindi ko pa nilalatag yung kondisyon ko. Sorry. Sige, makikinig ako. Anong pwede kong gawin para makapagsimula tayo muli? Simple lang. Mamili ka. Kami ng anak mo o si Claude at yung anak nyo? Ha? Kuya, ano pa naman yan? Hindi na tama yan! Bakit? Kailan pa naging tama yung pagtalo mo sa asawa ng kapatid mo, ha? Huwag ka nang makialam dito, Claude. Pero kuya, Mukha pa may pakialam ako? Tony, please! Anak ko rin to! Huwag mo namang idama yung pinagbubuntis ko ngayon. Wala siyang kasalanan. Wala siyang kasalanan. Pero mas lalong ayoko makagawa ng matinding kasalanan dahil sa kanya. Iniisip ko pa lang na dito titira sa pamamahay ko yung anak nyo. Kumukulo na yung dugo ko. Wala na ba talagang ibang paraan, Tony? Baka naman may iba pa akong pwedeng gawin para makabawi. Karating mo naman ako, hindi ba? At sa totoo lang, wala ka sa posisyon para makipagnegosasyon sa akin tungkol dito. Tandaan mo, kayo ng kapatid ko nagkasala, hindi ako! Sige na. Para sa ikatatahimik natin. Kayo ni JJ ang pipiliin ko. Ano? Nasa tamang pag-iisip ka ba? Ba't parang napakadali lang para sa'yo na magdesisyon ng ganyan? Oo! Nagkasala tayo pero mahal ko pa rin ang pamilya ko. Nagkamali ako, Claude. Pero gusto ko pa rin itama yung maling nagawa ko. At saka tama si Tony. Ako yung nagkasala. Kaya ako yung susunod sa kondisyon. Hindi. Hindi pwede yan. Paano yung anak natin? Anak natin? Anak mo? Anong ibig mo sabihin? Anak natin yung dinadala mo. Oo, dinadala ko siya pero hindi ibig sabihin kikilalanin ko siya. Lorraine naman! Ate, Lorraine! Hindi ko man gustong nangyayaring to ngayon, pero mas gusto ko mabuo pa rin ang pamilya ko. At kahit masakit sa kalooban ko, kailangan ko tong gawin. Siguro nga po ay may katiting na pagsisisi pang natitira sa kaluluwa ng asawa ko kasi kami pa rin ang anak namin ang pinili niya. Anong akala ni Claude kesyo ginapang niya ang asawa ko ay iiwanan na ako ni Lorraine? Doon siya nagkamali, Papa Dudut. Hindi na rin po ako nagdalawang isip na pabalikin ang Pilipinas si Claude para sa ikakatahimik ng lahat na siya namang sinang-ayunan ni Lorraine. Naintindihan kong kinagalit yon ng kapatid ko pero sa totoo lang ay wala siyang karapatang magalit. Total ay siya naman ang nang-ahas at gumawa ng bagay na maling-mali. Siniguro kong ipaalam sa nanay namin ni Claude ang kapangahasang ginawa niya sa akin. At nalaman ko ring nabartulina ng todo yung walang hiyang kapatid kong yon. Noong payuhan ako ni nanay na alagaan na lamang yung bata alang-alang sa kanya ay mariing ko itong tinanggihan at pinaliwanag sa kanya na hindi ko gustong makagawa ng kahit na anong kasalanan kaya mas mabuti na kung gusto niya, siya na lamang ang mag-alaga ng bata pagkatapos ni Lorraine na mga anak. Alam ko pong walang kasalanan ang bata, Papa Dudut, pero siguro naman ay hindi niyo ako masisisi kung yon ang naisip kong paraan at naging desisyon para sa aming katahimikan. Iniisip ko pa lamang na araw-araw kong makikita yung bata sa pamamahay ko ay napupuno na ako ng puot at galit dahil sigurado ako na maaalala ko lahat ng panluloko ng asawa at kapatid ko sa akin. Maging buhay na patunay lamang ang batang yon sa naging kasalanan ni Lorraine sa akin kaya kesa mas gumulo pa ang bagay-bagay. At ang buo naming buhay, yung bata ay pinaubaya ko na lamang kay nanay. Napagdesisyon na namin ni Lorraine na magsasama pa rin kami sa kabila ng nangyari para sa pagsubok na ayusin ang relasyon namin. Hindi ko po itatago na sa ngayon ay pinipilit pa rin naming magsama para ayusin ang lahat. Pero ginagawa lang po namin ito para kay JJ at nandun rin po yung
Nasa sitwasyong kaming kailangan kong piliin araw-araw na patawarin si Lorraine at Claude at hindi ko alam kung magagawa ko silang patawarin ng lubos. Pero sa ngayon, Papa Dudut, ay ginagawa ko po ang lahat para mapunuan ang pangangailangan ng mag-iina ko. Maraming salamat po sa paglalaan ng oras para maibahagi ang sulat ko. Sana po ay mabasa po ninyo ang aking liham at ganoon din po inaasahan ko ang mga opinyon na magagaling sa inyong mga tagapakinig sa inyong Facebook page. Ang inyong kabarangay at kapuso forever, Tony. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1